sa inyong lahat. Today gagawa po tayo muli ng milk bread, bun, soft and fluffy. 5 cups all-purpose flour and half cup 4 tablespoon sugar, 2 tablespoon instant yeast, 1 teaspoon baking powder, 1/4 cup butter. Wag po yung melted, ganito lang. Pwedeng margarine kung wala. 1 teaspoon vanilla and 1 egg and vegetable seasoning 3 tablespoon and 1 teaspoon salt and 2 cups fresh milk. Warm po siya, okay? Warm nyo muna yan. At ito po yung mga ginamit kong cups, okay? Ayan, may 1/4, 1/3, half cup. Ganito po sila, okay? And then, ito naman po yung mga ginamit kong mga tablespoon, half teaspoon, ganyan. Bili lang po kayo ng mga ganito, okay? Kung glass naman po yung gagamitin nyo, the same din po yung pag ano nyo sa glass, okay? So, let's start na po tayo. Gagamit po tayo ng mixer machine, okay? Kung wala po kayong mixer machine, gamitan nyo na lang po ng kamay. Inig nyo siya ng 15 minutes hanggang mag-smooth yung dough, okay? So, ito po. Isayin na po muna natin sa ating warm milk at yung ating sugar at yung ating yeast. Ayan. Yung pong ating shortening. Ayan. At ito pong ating melted, itong butter po na natin na to, nasa room temperature lang siya. Hindi siya ganong melted. Mamaya po natin ilalagay yan pag umiikot, yung buo na po yung dough natin sa machine para maganda po yung texture. At ito po yung ating vanilla, 1 teaspoon. Okay. Ayan. Ay, sorry. At ito po yung ating egg, 1 egg. Okay. So, ngayon, ilagay na po natin yung ating flour. So, ayan, andyan na po lahat. At ang ating salt, ayan. Ang ating baking powder, okay. Kagaya po na sinabi ko, mamaya po ito, okay. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Dahan-dahan muna po natin yung mixer natin hanggang mahalo niya po lahat yung ating liquid. Pag buo na po siya, doon natin lalagay yung melted butter. Huwag nyo muna kung kagad lalakasan ha, mahina muna. So, ito na po yung dough natin. Pag buo na po siyang ganyan, ilalagay na po natin tong ating butter. Yan, dyan lang po sa taas niya. Okay? Maganda po kasi yung ganyan, hindi siya melted. Then, paikutin po natin ulit yan. Ayan po, ready na yung dough natin. Yung po lagi sinasabi ko sa inyo, pag gumagamit po kayo ng mixer machine, ganito po siya, titignan nyo siya, yung parang nagra-rubber na po siyang ganito na yung, hindi na siya na parang napupunit, yan. Ibig sabihin, ready na po to. Kagaya din po ng pag-knead nyo siya sa kamay, pagmasa nyo sa kamay nyo, gaganituhin nyo rin po siya. Pag hindi na po napupunit ng gaano, ganyan na yan, texture niya, pwede na po, okay? So, ito na po yung bowl natin. Lagyan lang po natin ng oil ito, o kahit anong oil na gusto nyong ilagay, olive oil, yan. Para hindi po madry yung dough natin. Okay, ito na po. Ayan na po, takpan natin siya ng cling plastic, okay? At para po ma-ferment siya kagad at mag-double size siya. Ng mga 1 hour, ganyan, double size, pwede na po siya. At kailangan po, wag sa malamig na lugar, okay? Ako, pinapatay ko po yung aircon ko sa kusina kapag gumagawa ko ng mga dough. Pero kayo, pwede nyo rin po siyang ilagay dun sa may hindi malamig, okay? Para mag-rise. So, ito na po yung dough natin. Ayan, nag-rise na po siya. Ayan, napuno na. Pag ganito na po, ready na to. Kagaya po dito, 1 hour ko lang po itong nires. Ayan, double size na po siya. Kasi yung room temperature ko medyo mainit siya, okay? Kaya wag nyo po siya ilalagay sa malamig. O, takpan nyo po siyang mabuti kung malamig sa lugar ninyo. Umpisahin na po. Okay, umpisahan na po natin yung paggawa. Alisin muna po natin yung hangin niya. Hahatiin ko po ito kasi dalawa po yung gagawin ko. Pero kung kayo po yung gagawa, hatiin nyo po yung ingredients para hindi sila ganong marami. Kasi kami marami. So ngayon, ito, hatiin nyo po siya ng maliliit lang sa tamang sukat. Okay? Sa gusto nyo po na laki. So ito na po, hinati ko po sila ng ganito. Okay? Ganito lang po kalaki, o yan. Kasi magra-rise naman po to. Lalagyan po natin baking sheet to, tsaka Pyrex po yung gagamitin natin, okay? I-roll lang po natin. So, ayan po. Pinaghati-hati ko po sila, okay? Then, ganito lang po kalaking gagawin natin. I-roll lang po natin siyang ganito. Ayan. Ayusin lang po natin yung pag-roll nyo, okay? Ayan. Ganito po. Then, lagay natin siya dito, ayan. Okay? So, ayan po.
rest na muna po natin sila ng 30 minutes hanggang mag-double size sila, okay? Kagaya po na sinabi ko sa inyo, pwede nyo pong bawasan yung ingredients natin paghatiin nyo para ganito lang po ang pieces na magagawa nyo. Kasi dalawang ganito po yung gagawin ko, kaya marami. Yan po, takpan natin, okay? Then, balikan po yan natin pag double size na. At ituturo ko po sa inyo yung paggawa ko ng milk bread para po mas lalo siyang malinamnam at masarap, okay? Ito po ay isang cream cheese na maliit. Ayan, nakudrado siya, okay? Kung wala po kayo nito, kahit wag na, fresh milk na lang gamitin nyo. Lagamitan po natin ng food processor. And then, lalagyan po natin siya ng fresh milk. Ayan. Katamtaman lang po. Paikutin po natin ito dito hanggang matunaw po yung cheese na cream cheese na linagay natin, okay? At mamaya sasabihin ko po sa inyo kung saan natin ito ilalagay para malinamnam po yung ating milk bread bun natin, okay? Ayan na po siya. Paikutan lang po natin ng konti hanggang matunaw lang po yung cheese niya dun sa fresh milk, okay? Ayan, pwede na po yan. So, ito na po siya. Set aside lang po natin ito, okay? Mamaya po, yan, bago po natin i-bake yung milk bread natin, ay ilalagay po natin ito. Yan po yung secret po na linalagay namin dito para mas malinamnam yung milk bread ninyo. Okay? Kung wala po kayo ng cream cheese, kahit fresh milk na lang po, tignan nyo po mamaya. So, ito na po yung ating milk bread. Okay? Ayan. After 30 minutes, ayan, umalsa na po sila. Okay? So, ngayon, gagawin po natin dyan, babrasan po natin ng egg yolk na may konting fresh milk. Okay? Dito lang po sa taas. Dahan-dahan lang po ang pagpahid natin. Okay? Ganyan lang po. So, ayan na po. Pagtapos po natin pahiran ng egg yolk. Okay? So, ngayon, lalagyan po natin sila ng sesame seeds. Ayan, na toasted. Ito po. Pero kung ayaw nyo po silang lagyan, pwede naman po. Okay? Ayan. Nasa inyo po yung kung gusto nyo silang lagyan. Ayan, nilagyan ko na lang po siya ng lahat ng sesame seeds, okay? Para mas masarap po kasi. So, ngayon, ito po yung kanina natin, binlend natin na fresh milk na may cream cheese, okay? Ganito po gagawin natin ngayon dito. Lalagyan po natin yan dyan sa may gilid-gilid po nila, okay? Ito po yung pampalinamnam niya. Huwag po kayong mag-alala, maluluto po sila. Ayan. Ganyan lang po. Kahit po mayroon ganito, maluluto yan. Diyan lang po sa may gilid-gilid. Okay? Huwag po gaano marami, katamtaman lang. Okay? So, ito na po. Ayan, tignan ninyo. Yung milk at saka cheese fresh milk yan, nasa loob niya na. Okay? So, bake na po natin to sa 180. So, ayan na po sila. Okay? Antayin lang po natin mag-brown. At tignan nyo po ito. Ito po, gumawa din po ako na maliliit bilog-bilog. The same din po ang paggawa natin yan, yung meron siyang milk at saka yung kaskasan natin siya ng egg yolk, ayan. Kaya lang maliliit lang po to. So sa 5 cup na flour at saka half, ayan po yung iba na ginawa ko. So ito pinalamanan ko lang po yan ng cheese. Kahit anong cheese po, parang siopaw lang ang dating. Papasok nyo sa loob din, bilugin nyo siya maliliit. Yan. Ayan naman po sila. Okay? Bali yan po yung nagawa natin tsaka yung milk bread. Ito po naman ay maliliit lang, na bilog-bilog. Ito na po sila. Ayan, naluto na. Okay? So, ang gagawin po natin dyan, habang mainit po sila, ay babrasan po natin ng butter sa taas para po kumikinang at maganda sila. Okay? Ayan. Para kumikinang po yung inyong tinapay. Ito na po yung ating milk bread bun. Ayan. Naluto na po sila. Ayan. Tignan nyo po. Napaka soft and fluffy po nila at napakalambot. Ayan, ayan po. At naluto po sila sa baba. Yung nilagay natin na milk na pampasarap po yon na may cheese. Ayan, tignan nyo po. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Nag-brown po sila. Ayan. Naluto po sila sa baba. Ayan. Ayan po yung baba nila. Okay? Ayan po. Ayan po yung aking special na milk bread bun. Buns po tawag natin dito sa atin, okay? At titikman po natin siya. Ayan na po. Papakita ko po sa inyo kung gaano po sila kalambot, okay? Ayan po. Ayan. Aray, mainit pa siya. Okay? Ayan po siya.
Ayan po. Ayan po, ang lambot-lambot po. At ayan po, naluto po siya sa baba, okay? Ayan po, at napakalambot niya. Ayan. Ito, tignan po natin siya para inyong makita sa loob. Ayan po. Ayan. Okay po. Napakalambot po nila. Ayan. Ayan po. Tignan nyo po. Kapag po golden brown na yung nasa taas nila at hindi pa luto yung sa baba, patungan nyo po ng aluminum foil sila sa taas para hindi po masunog yung itaas at maluto sa baba. At tinitignan nyo po parati yung ibaba kung luto na sila o hindi. Makikita nyo naman po magbo-brownish po yung ibaba niya. Okay? So, Pyrex naman po yun, masisilip nyo siya. Kung hindi Pyrex, pwede nyo naman pong angat na konti. Ganun po ang gawin nyo. At ito naman po yung ating, yung may cheese natin. Ayan. Na honeycomb bread. Kasi the same lang po yung kanyang yung kanyang ingredients. Kaya gumawa na rin ako. Ayan po sila, oh. Ayan. Okay? At lalagyan po natin siya ng sugar syrup sa taas. Yan. Paikot nyo lang pong ganyan. Ang tawag po namin dito sa KSA, ito ay kalia. So, sa English, ang pangalan po nito ay honeycomb bread. Yan. Ginawa ko na po ito at pinost ko siya sa FB ko at sa YouTube. Check nyo lang po kung paano po yung paggawa at yung paglagay natin ng cheese. At madali lang po, simple lang. Papasok nyo lang naman sa loob.